Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. It's the most wonderful time of the year. Praise the Lord, brothers and sisters. Wonderful time of the year kasi muli na naman nating aalalahanin ang kapanganakan ng ating wonderful God. Amen? So, good evening, brothers and sisters. Welcome once again to our midweek Bible study. Yan, ha? Pero bago tayo magpatuloy, let's all pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 O dakilang Diyos Ama sa langit, mapagmahal, mapagkalinga, at Diyos na pinagmumulan lahat ng mabubuting bagay. Salamat, salamat muli sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Another day na kami makakarinig ng iyong magandang balita. Lord, tonight, muli niyo kaming pagpalain ng iyong mga salita na siyang magiging gabay namin sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. And Lord, we ask for the guidance of your Holy Spirit be upon all of us para buksan ang aming pangunawa sapagkat inaamin namin ang aming kawalan
Tunay, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala po kayo. So Lord, we ask for the guidance of your Holy Spirit. And Lord, anointing sa magpapaawit, sa music ministry, and most especially sa kapatid naming gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. So again, Father God, we give you the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. And for tonight, gaya na dati, habang inaantay natin ang ating mga kapatid na mag-login sa ating Bible study, muli tayong makinig ng mga awitin. This time, original song na mga Christmas song ng ating community. Praise the Lord. Ngayong Pasko, wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawalang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko,
ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko. Dumating man ang unos at maging ang luhay, patuloy ang agos, di kayang buwagin, di kayang gapiin ang pag-asang nasa puso natin. Pilit mang paglayuin ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating. Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko, pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Dumating man ang unos at maging ang luhay, patuloy ang agos, di kayang buwagin, di kayang gapiin ang pag-asang nasa puso natin. Pilit mang paglayuin ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating. Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko, pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Si Kristo ang dahilan ng Pasko, pag-ibig
sa'yo, kaya't wag nang malulumbay. Ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Tayo ay magdiwang, pagkat nalalapit na ang araw na inaabangan. Nagbabadya ang Pasko. Tayo ay magningning tulad ng bituin, pagkat si Kristo'y nasa atin. Anong saya ng bawat damdamin. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay igawan. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko. Tayo ay magdiwang, pagkat nalalapit na ang araw na inaabangan. Nagbabadya ang Pasko. Tayo ay magningning tulad ng bituin, pagkat si Kristo'y nasa atin. Anong saya ang bawat damdamin. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay igawan. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko. Igawad ang kapatawaran, limutin ang problema, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay igawan. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang pag Pasko. Pasko ay para sa lahat. Pag-ibig sa puso ay igawan. Pasko ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman,
pagpasko. Nagdiriwang pagpasko. Nagdiriwang pagpasko.
Merry Christmas po mga kapatid. Merry Christmas po, Comfy Family. Thank you Lord po. Isang sanggol ang sinilang sa mundo, nagbibigay pag-asa sa tao, nag-iisang Mesiyas na may kabanalan. Jesus ang kanyang ngalan, simoy ng hangin dumadampi sa'yo, tila nalalapit na ang Pasko. May ngiti sa labi ang bawat tao, kagalakan ang hatid nito. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Ano nga ba ang Pasko para sa'yo? Ito ba'y pagtanggap ng aginaldo, pagbibigayan, pagmamahalan, kapayapaan ang hatid sa mundo, sa mundo. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Pagkat si Kristo ang Pasko. Si Kristo ang aginaldo. Thank you Lord po. God bless. Praise the Lord sa mga awitin. Nagbigay ba ng kaaliwan at aral ang mga awitin sa gabing ito? Of course. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And it's 4 days before Christmas. It's getting closer, mga kapatid. Okay, excited na tayong lahat, ha? Para muling magkita-kita. It's a reunion ng mga magkakamag-anak, magkakaibigan. Ano, ha? So, this time, patiin naman natin ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birthday, mga December celebrant. Ano, ha? So, December 21, 2022, happy birthday, Sister Rose Hugo. Yan, happy birthday, sis. And Sister Christine Lailo. Sister Melinda Tapay. Sister Tess Borja. Brother Johnny Velasco. And Brother Boy Labong. Happy birthday and enjoy your day. Happy, happy, happy,
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes, happy birthday muli sa lahat ng aking mga kapatid na nagse-celebrate ng halang special day. Sino kaya pinakamalapit sa inyo na madaling puntahan? Ano ha? Joke. Okay. So, for our Bible reading, mga kapatid, ha? Day 350. Malapit na, ano ha? December 21, 2022. Job 10 to 11. And Revelations 3 to 4. Again, Job 10 to 11 and Revelations 3 to 4. 3 to 4. Ayan, ha? Okay. So let's prepare ourselves for our praise and worship. Tawagin na po natin ang mga kasama natin sa bahay para sabay-sabay tayong magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen? So let's welcome the Comfy Music Ministry. Praise God! Glory to God! It's another day to praise and thank the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Ayan. Hello po mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating mga sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Good day po sa lahat. Mag-uumpisa na po tayo. And God bless din po. Thank you, Lord. Now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Thank you, Lord. Amen. Let's give a clap offering to our God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Awit na po tayo sa Panginoon. Huwag mong kainggitan, likod nilang gawa. Katulad ng damo
Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutubo, hindi ka masusunog, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutubo, hindi ka masusunog, pagkat kasama mo si Jesus. Anumang pagsubok, kasama natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Ang takot, napapawi, napapalitan ng pananampalataya. Alam natin na ang Diyos natin buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin siya sa anumang kalagayan ng buhay. Kung kaya't wala tayong dapat na ipangamba o matakot man. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking bubunutin
ay pag-ibig mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo.
Evening po, mga kapatid. Yan, welcome po sa ating weekly Bible study. At ngayong pong gabi, kasama ko po si Pastor Romy, no? Na magbibigay po sa atin ng mensahe ng ating Panginoon tungkol po dito sa Portrait of Jesus or Portrait of Christ. Pastor Romy, bati ka naman sa kanila. Yan, magandang araw sa ating lahat, umaga, tanghali, hapon, saan mo kayo naroroon. Magpapahatid tayo ng mga pagtuturo, paano lalo tayo mapapalapit sa Diyos at masusunod natin ang Kanyang kalooban. Pero bago tayo magpatuloy, siyempre, tayo'y mananalangin muna. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, aming amang mapagmahal, napakabuti mo, napakabait mo sa amin. Pinagpala mo kami na kalakasan na lahat naming pangangailangan ay patuloy mong ginagawad sa amin. Iniingatan at pinahaba ang aming mga buhay, pinagpapala lahat naming pangangailangan. Salamat po sa mga pagpapala, sabi mo nga sa John 3:27, wala kaming matatanggap malibang ipagkaloob mo sa amin. Salamat po sa lahat ng pinagkaloob mo at ipagkakaloob mo sa aming lahat. Salamat po sa ganitong programa na nagdadala sa atin ng biyayang espiritual at lahat ng pangangailangan natin ay masasagot ng ganitong programa na naghahayag kabaitan, kabutihan at kung sino si Jesus sa ating buhay. Pagpalain tayong lahat at ibinabalik ko po sa iyo, Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa kabanal-banalan at katamis-tamisan mo pong pangalan. Sa pangalan na Jesus, Amen. Amen. Thank you, Lord. At yun nga po mga kapatid, sa gabing ito po ay pagpapatuloy sa atin pong lingguhang pag-aaral, no? Tungkol po sa Portrait of Christ or Portrait of Jesus. So, kaunting review muna tayo mga kapatid, Pastor Romy, bago tayo dumako dun sa pinaka-pinale, no? Dun sa chapter 21, pero magkaroon tayo ng kaunting review doon sa mga natalakay ng ating mga kamanggagawa, ng ating mga pastor tungkol dito sa Portrait of Christ. Sa chapter 1, nakalagay dyan yung na si Jesus, the Son of God. No? Sa chapter 2, siya po ay the Son of Man. Sa chapter 3, nababasa mo ba, Pastor? The Divine Teacher. The Divine Teacher. Number 4, the Soul Winner. Yeah. And 5, the Great Physician. And 6, the Bread of Life. 7, the Water of Life. 8, the Defender of the Weak. The Light of the World. Sa chapter 10 po, the Good Shepherd. And the Prince of Life. Sa chapter 12 naman, the King. The Servant. The Consoler. 15, the True Vine. Chapter 16, the Giver of the Holy Spirit. Sa 17 naman po, the Great Intercessor. Sa 18 naman po, the Model Sufferer. Sa chapter 19, the Uplifted Savior. Sa chapter 20, the Conqueror of Death. At sa gabing ito, mga kapatid, ito po yung ating pag-aaralan. Ito po yung the Restorer of the Penitent. So, nais ko pong basahin ng ating mensahe sa gabing ito. Hango po dito sa John 21, beginning from verse 15 hanggang 17. Mga kapatid, babasahin ko po sa Tagalog. Buksan niyo po ang inyong mga Bible kahit po kayo nandyan sa bahay at sabayan niyo po kaming bumasa, mga kapatid. John 21, 15 to 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?
Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Pastor Romy, pag-pray natin yung ating word. Father God, in the name of Jesus, andito po ang iyong salita. Iyo po itong hingahan at bigyan ng buhay, anointing. Sa ganon, maliwanag na maipahayag ang nais mong iparating sa iyong mga anak na nakikinig sa sandaling ito at mapagpala ng iyong salita. May your name, Jesus Christ, be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. At purihin ang ating Panginoon. At una po sa lahat, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagbibigay po sa akin ng pagkakataon na ngayon po ay makasama ni Pastor Romy dito sa ating pag-aaral, no? Dito sa ating Bible study. At ito nga pong ating pag-aaralan ngayon na Portrait of Jesus. Yan. Hati po kami ni Pastor Romy. Pero mauuna na po ako, ano? At ito nga po yung title natin, Jesus, the Restorer of the Penitent. So ano nga ba pag sinabing penitent, mga kapatid? So tiningnan ko po yan sa dictionary. Ang ibig sabihin po ng penitent, state of being sorrowful over one flaws or actions. So, state of being sorrowful over one flaws or actions. Ano nga ba ang ibig sabihin nitong penitent? So, tayo minsan, hindi naman natin masasabi na hindi na po tayo nagkakamali o hindi na tayo nagkakasala. Pero alam nyo ba ang nais ng ating Panginoon na sa bawat pagkakamali, sa bawat pagkakasala na ating nagagawa, kailangan na andun yung pagsisisi. Alam nyo, pag sinabing penitent, ito'y nalulungkot tayo doon sa mga kasalanan na ating nagagawa. Di ba, Pastor Romy, sa Bible nga, yung kapag nakagawa ng kasalanan, ang tunay na pagpapakita ng pagsisisi, para bang pinupunit yung damit, di ba? Nagsusuot ng sako. Kasi kung minsan ang mga tao para bang nakagawa na nga ng kasalanan, pero masaya pa, mga kapatid. So dito napakahalaga po nito na tayo, anuman yung ating nagawa, magkaroon tayo ng pagsisisi. So pag sinabi namang restorer, restoration is an act of returning something or someone to a satisfactory state. Kumbaga sa madali pong maunawaan, mga kapatid, pag sinabing restorer of the penitent, pinanunumbalik ang mga taong nakagawa ng kasalanan para magsisi. At yan nga po ang nangyari kay Pedro. Alam naman po natin na yung istorya po dito, bago humantong dyan sa John chapter 21, di ba yung mga unang nangyari doon sa Matthew 26, na meron pong binitiwang salita doon si Pedro. Natatandaan mo yan, Pastor Romy, doon sa Matthew 26, na ang sabi ni Pedro sa ating Panginoong Jesus, na iwan ka man ng lahat, pero ang sabi ni Pedro, hindi kita iiwanan. Grabe, di ba? Pagka dito si Pastor Romy, di ba? Pagka inisip mo yung mga pangyayari sa buhay ni Pedro. Si Pedro, hindi naman Pedro talaga yung tunay niyang pangalan eh. Bago siya tawagin ni Lord, ano yung pangalan niya? Simon. Simon, no? Na ang ibig sabihin ng Simon ay?
soap. No? Kasi kung titingnan po natin si Peter, siya yung sa disciple, para bang padalos-dalos. Pabago-bago. Pabago-bago. No? Kaya diyan makikita natin noong sinabi niya sa Panginoon na iwan ka man ng lahat, pero hindi kita iiwanan. Alam niyo ang pangalawang pangyayari dito, kasi sabi ng Panginoon sa kanya bago tumilaok ang manok, no? Maikatlong beses mo akong itatatwa. So nangyari po ito mga kapatid doon sa Matthew 26, simula po sa 69 hanggang 75, kung atin pong babasahin. Yan, tingnan po natin sa Matthew 26, sa 69. Nais ko pong basahin yung pangyayari po dito. Tingnan po natin, pakinggan po natin, buksan niyo yung Bible niyo mga kapatid. Yan, sa verse 69. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro. Ito, matindi po ito. Sabi niya, mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Imagine mga kapatid na yung sinabi ng Panginoon naganap, no? Na noong dadakipin ang ating Panginoong Jesus at nakilala si Pedro. So, doon niya na i-deny, no? Na ikaila ang ating Panginoong Hesukristo. Nung tanungin siya na, di ba kasama ka rin ng taong ito? So, na-i-deny niya ang ating Panginoon. Alam niyo, 3 beses. So, sa ating buhay, mga kapatid, how many times na na-i-deny natin ang ating Panginoon? Maaring Pastor Romy, kaya na-i-deny ni Pedro ang ating Panginoon, maaring natakot siya. So, minsan, dahil sa pagkatakot natin, hindi natin namamalayan, nadi-deny pala natin ang ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung kwento na isang pare nagpapagupit. Kwento lang naman po ito mga kapatid, no? Habang siya ay ginugupitan, nagkwento ngayon yung barbero. Pastor Romy nagkwento. Niya sabi noong barbero doon sa pare, alam mo, Father, nung 1 linggo, pinatay ko yung lolo ko. Nagulat ngayon yung pare. Sabi ng pare, lolo mo pinatay mo? Bakit mo pinatay? Lolo mo yon. Sabi ng lolo ko, naniniwala siya sa Diyos. Kaya yun, pinatay ko. Di tuloy po yung gupit niya. Medyo kinakabahan na yung pare, Pastor Romy. Tapos maya-maya sabi nung barbero, alam mo, Father, kahapon lang, sinunod ko yung kapitbahay namin. Oh, pati kapitbahay niyo, pinatay mo. Oo, Father. Bakit mo pinatay? Sabi niya, naniniwala siya sa Diyos eh. Di lalong kinabahan yung pare, Pastor Romy. Ngayon sabi ngayon ng barbero, matanong ko kayo, Father, naniniwala ba kayo sa Diyos? Sabi nung pare, sino yun? Sino yun? So, di ba, dahil sa takot, na-i-deny niya.
So sa atin, mga kapatid, how many times nadidinay natin ang ating Panginoon? Maaring minsan, hindi doon sa pagtilaok ng manok, naalala natin yung pagdinay natin kay Lord. Doon sa mga bagay na pangyayari, nagaganap sa buhay natin. Di ba, minsan dumarating yung mga bibigat na pagsubok. Minsan nawawala ka sa paglilingkod mo kay Lord. So, napakahalaga nitong ating pag-aaral. Pero alam nyo, ang pinakamaganda, after nung denial, namatay na si Jesus dito, di ba, Pastor Romy? At ang ginawa ng Panginoon nung siya ay muling nabuhay, kasi bumalik na sa sa dating niyang trabaho, si Pedro. Ang matindi pa nito, pagbalik niya doon sa kanyang dating hanap buhay na pangingisda, isinama niya pa yung ibang mga disciple. 7 alagad, pati yung favorite ni Jesus. Yung favorite ni Jesus na si John, the no? Beloved. The Beloved. So, nangisda ulit sila. At alam nyo, nung nandun sila sa laot, wala silang wala silang nahuling isda. Magdamag. At nung mag-uumaga na, nung pabalik na sila, biglang nakita nila ang Panginoon. At doon, sabi ng Panginoon, tinanong sila na meron ba kayong nahuling isda? Sagot nila, wala po. Sabi ng Panginoon, ihulog nyo yung inyong lambat sa gawing kanan. Di ba pag inisip mo, kung tayo po yung nandun, ihuhulog mo ba? Doon nga sa malalim, wala kang nahuli. Makakahuli ka ba doon sa mababaw? Nung hinulog, hindi nila mahila yung kanilang net, no? Dahil sa dami ng huli. Nakalagay doon, ang huli nila, 153 na malalaking isda. Hindi maliliit, malalaki. Tapos alam niyo, ang pinakamagandang nangyari, nag-prepare pala si Lord ng breakfast. Nag-iihaw at may dala pang tinapay. At habang nagpe-prepare siya, nagpadala siya ng isda doon sa Pampang. Pampang ba tawag doon? At mayroong tinapay, mayroong isda, binigyan niya yung mga disciple, yung mga alagad. At after na kumain, eto na, nagkaroon na ng pagtatanong ang Panginoon. Ito nga yung ating binasa. Na pag inisip mo, bakit 3 beses tinanong ni Pedro, ng Panginoong Hesus si Pedro? No? Na ang tanong, Simon, Peter, son of John, do you love me more than this? Di ba? Pag inisip mo, bakit 3 times? No? So, pinapaalala dito na, Pedro, 3 beses mo akong tinatwa. Ang gusto ng Panginoon, 3 beses ding marinig sa labi o sa bibig ni Pedro na 3 beses niyang sabihin na mahal niya ang Panginoon. So dito, alam niyo, nung sinabi ni Pedro na, yes, Lord, you know that I love you. 3 beses. Alam niyo, nagkaroon ng restoration. So yung kanyang kasalanan, pinatawad ng ating Panginoon. So kapag tayo ay nagsisi, nandun ang kapatawaran ng Panginoon. At kapag tayo'y pinatawad ng Diyos, alam nyo, marirestore tayo. At alam nyo, yung pagka-restore ni Pedro, alam nyo ang nangyari, binigyan siya ng Panginoon ng napakalaking gawain. Alam nyo, yung tungkulin, yung gawain ibinigay, inentra sa kanya yung flock. No? Yung kawan ng Panginoon, yung tupa ng ating Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon dyan kay Pedro, feed my lamb, feed my sheep. Sa pangatlo, feed my sheep. So mahalaga to mga kapatid, yung pagkalinga, pag-aaruga sa tupa ng ating Panginoon. Kaya naririto po si Pastor Romy para sa karagdagan ng ating pag-aaral. Purihin po ang ating Panginoon. Naalala ko kung bakit siya dati tinawag na Simon. Doon pa lamang sa John 13, nang hugasan na ni Jesus ng paa ang mga disciples. Sabi niya, wag po ako. Wag niyong hugasan aking paa.
Sabi ni Lord, kung hindi ka pahugas, hindi ka kabilang sa aking kaharian, kaya hindi ka mapapabilang. Ay sige po, pati kamay ko na, pati ulo ko na. Mabilis siya ang kaisipan niya, hindi na nag-iisip, mapadalos-dalos. Kaya nga siya ay Simon. Hindi na nag-iisip. Gawa na ng gawa. Wala nang consultation. Ganun siya. Pero andun lagi si Lord para sa saluhin. Ganun rin ang ginawa niya dito sa John 21. Bago siya tinanong ng, do you love me? Wala na si Jesus namatay na nga siya, nagpakita na, tapos nang wala na, sabi niya sa mga kasama niya, okay, mangingisda. Siyempre, para siya nagpaparinig para nag-aaya. Kaya sabi naman itong mga soft din na mga disciple, nalimutan lahat na sinabi ng salita ng Diyos, paalala ni Jesus, sasama kami. Ayan, talaga naman siya ay Simon na Simon pa rin. Nabago na nga ni Jesus ang kanyang pangalan, ginawa ng Peter the Rock. Yung hindi malaking bato, si Jesus yung cornerstone. Pinatibay na siya Binigyan na siya ng responsibilidad. Kaya lang nang dumating na, nalimutan ang salita ng Diyos, nalimutan ang commitment, nalimutan ang mga sinabi ni Jesus, bumalik sa dati. Iniwan ang tungkulin ng isda. Pero kapag tayo ay gumawa ng hindi kasama si Jesus, ang Diyos sa ating buhay, sabi nga sa John 15, walang mangyayari. Sa John 15 verse 5, ano sabi niya? Apart from Him, we can do nothing. Ayan. Kung malayo sa Kanya, walang mangyayari sa ating buhay. Di ba? Ay sa 7, kung mananatili ka sa akin at mananatili ang salita ko sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob ko sa iyo. Ayun. So pinatunayan na naman ang salita ng Diyos. Nang sila'y mangisda na hindi na nagpaalam at wala ng commitment kay Jesus, pagdamag na pagod sa kalagitnaan ng dagat, wala ni isang nahuli kahit maliit na isda. Walang mangyayari sa buhay ng tao kapag wala si Jesus sa buhay natin. Mapapagod ka lang. Babalik rin Well, masasayang ang time, effort, talent, lahat. Masasayang kapag hindi kasama si Jesus. Kaya andoon ang matinding pag-ibig ni Jesus sa atin. Ito yung naging example tong kay Peter. Sa atin mang buhay. Nagaganap to. Minsan gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na hindi tayo kumukonsulta, nagre-request, nagtatanong kay Lord, nagpe-pray. At sabi niya, do not lean on your own understanding, but put God first in everything you do and He will direct and crown your efforts with success. Gusto naman ni Lord talaga success Apart from Him, walang success. Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Ang tagumpay. Walang tagumpay na nangyari kay Peter. Pero dahil sa kabaitan, matinding pag-ibig, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabing pag-ibig yan. Dito napatunayan. Malaot, walang nahuli, pero andoon pa rin si Jesus, sinundan pa rin sila. Sinundan, hinintay ang pagbabalik. Ipinaghanda ng pangangailangan, inutusan, at nang ma-recognize nila si Jesus, sumunod, ihagis nyo, yun sabi nga ni Minister Jeff, inihagis ang lambat at nakahuli ng 153 na malalaking isda at na sila'y nasa pampang na naalala nila. Dito na sila nag-dialogue, kinausap ni Jesus. Kinausap ni Jesus si Pedro. Kaya lang, hindi Pedro ang tawag. Simon Peter. Hindi niya binanggit na Simon Peter, Simon lang Oo, Simon lang. Bakit kaya Simon ang itinawag, hindi
Peter. Sinama pa ang pangalan ng kanyang ama. Very personal. Ang Simon, ang dati niyang pangalan, kaya siya tinawag na Simon ni Pedro para ipaalala kung saan siya galing. Kung sino siya dati. Na iniwan niya yun at binago na siya ni Lord, tinawag na nga siyang Peter, pero bakit siya tinawag uling Simon? Para maapektuhan siya. Wala pa, parang kakaiba to bininyagan mo na ako sa pangalang Peter, tapos tatawagin mo akong Simon. Parang naapektuhan siya doon. Merong kakaibang na-affect sa kanyang damdamin. Nang tawagin siyang Simon, anak ni Juan. Pati ang tatay niya, sinama pa. Very personal to. Pag tayo ay nagkamali at nagkakasala, dinidil tayo ni Lord. Very personal. Dahil ayaw niya tayong magpatuloy sa pagkakasala. Gusto niya tayong i-restore. Katulad ng ginawa kay Peter. The restoration of Peter. Tingnan nyo nais ng Diyos na i-restore. Pero hindi para i-condemn. Hindi para saktan. Ang ginamit niya, love. Anong love? Ano yung brotherly love? Phileo. Kasi pinakita niya kung sino magkaibigan sila Do you love me? Ay, yung brotherly love yun. Nakakaantig ng damdamin para yung aking mga anak. Pag kami nagtawagan sa telepono, lagi kami nagsasabi, love you, nak. Love you, di. Miss you. Merong kakaibang damdamin yun. Dito yun ang ginamit ni Lord. Yung love. Hindi lang isang beses. Hindi kinulit ni Lord. Pero siyang ginagawa para ma-restore ng hindi masasaktan si Pedro. Para maibalik sa dating kinalalagyan niyang mas maganda. Ang tawagin uli siyang nihintay niya, di ba? Ang sakit nun. Hindi na ako Simon Pedro na ako. Bakit bigla akong tinawag na Simon? Nag-recall na ngayon sa kanyang alaala, oo nga pala, ang dami niyang downfall, dami niyang pagbagsak. I-deny niya 3 times. Pero hindi niya sinumbat yun. Hindi niya pinaalala yun. Ini-restore talaga sa pamamagitan ng pagmamahal, ng pag-ibig. Hindi kinondemn. In-encourage. At pinadama pa. Akalaan mo laging sinasabi ni Pedro, alam niyo naman po. Walang lingid sa inyo. Ibig niya sabihin, nagsisisi na siya. Alam niyo na po ng mga nagkamali. Alam niyo naman po Eto nga po. Eto na ako. Kaya naapektuhan na siya ng, do you love me? Do you love me? Diba lagi nating sinasabi, conquer evil with love. Yun ang ginamit ni Jesus, ni Peter. At ang isa sa maganda, binigyan siya ng mataas na responsibilidad. Matindi yun. Yung mga tupa. Alam nyo, ang tanging kayamanan pala ni Jesus dito sa earth ay ang mga tupa niya na tinubos ng kanyang buhay. Kaya yung mga tupang yun, yung nang ini-entrust. Pero hindi niya pwede ipagkatiwala ang kanyang mga tupa sa mga taong hindi siya mahal. Kailangan makita niya, padama niya, mahal. Mahal siya para mahalin ang aking tupa. Kasi dito kailangan yung love, sacrifice, and obedience. Iyon ang paalala ni Jesus. Mahal mo ba ako? Pakanin mo ang aking tupa, aking batang tupa. Mahal mo ba ako? Responsibilidad. Ini-entrust, pagkatiwala, yung mahal na mahal niya. Ang tanging kayamanan ni Jesus sa earth ay ang kanyang mga tupa. Kaya hindi niya ito pagkakatiwala sa mga pabaya.
Kaya talagang dinisciple niyang mabuti si Pedro. Matindi kasi ang gagawin niyang ito. At hindi lang ngayon, wala na si Pedro. Sa atin na ito ngayon, tayong mga Kristiyano. Hindi lang kaming mga pastor o mga manggagawa o minister. Tayo lahat ay may responsibilidad sa ating kapwa. Naalala ko yung kantang, walang sino man ang bubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Ayan. Yan. Kaya matindi to. Pinaalala na. Kasi kaminsan, at saka ito, 3 beses, do you love me? Feed my lamb. Do you love me? Feed my sheep. Do you love me? Take care of my sheep. Lagi niya sinasabi, my. May reminder to sa mga shepherd, sa mga pastor, sa mga nag-aalaga, ng mga Kristiyano, ng mga prayer meeting. Tandaan po natin, dito pinaalala, hindi atin yan. Sabi ni Jesus, my sheep, my lamb. Kanya, tayo, tagapag-alaga. At ang gagamitin natin para maging mahusay at talagang totoong tagapag-alaga, number 1, love. Love. Paano natin mapapadama sa mga pinapastolan natin ang pagmamahal sa ating mga pinapastolang pinagkatiwala ni Jesus? Ang pagpapastol ay hindi natatapos sa pagtuturo. Pinuntahan mo ang prayer meeting, naturuan mo ng Word of God, tapos na. Aalis ka na. Daladala mo na yung tithes and offering. No! Nagsimula ka pa lang doon. At pag-uwi mo, ako po, totoo po ito. Tinuturuan ko na ang aking mga tinuturuan ay magsulat. At ako mismo nagsusulat. Yung mga taong pinupunta ko, tinitingnan ko kung ano yung mga problema. Tinuturuan, sinusulat, problema. Meron kaming magkakaibigan na nag-intercede every 6 p.m. Doon namin pinagpipray yung mga taong na nagre-request ng prayer. May sakit, gustong makapasa at awa ng Diyos. Dahil ito'y kalooban ng Diyos, almost ang pinagpray sinagot. So, napakahalaga po na maunawaan natin ang tupay hindi atin. Pinagkatiwala, tinubos ni Jesus ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, ang mga tupang pinaalagaan sa atin. Kaya pag hindi natin inalagaan ng totoo yan, ang buong pagmamahal na may sakripisyo, may pagsunod kay Jesus, siya na mismo mangangalaga. Diba, Minister Jeff? Ano ang mga patuto mo tungkol sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyong mga prayer group o mga pinapastulang mga prayer meeting? Purihin ang ating Panginoon. Katulad nga nitong ating tinatalakay po ngayon, makahalaga kasi sa mga pinili ng ating Panginoon para mga siwa, mga laga ng tupa ng ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung Pastor Romy, yung 100 na 100 tupa. Diba na wala yung isa. Ang ginawa doon sa 99, iniwan. Tapos hinanap yung isa. So, ibig sabihin, pinapakita po doon kung gaano kahalaga sa Panginoon ang mga tupa. Kaya dito, tayo pong mga napagkatiwalaan na pangalagaan yung flock, yung tupa ng ating Panginoon. Kaya sa akin, para po sa akin, katulad nung nabanggit ni Pastor Romy, hindi lang pagkatapos mong mag-preach, kukunin mo yung offering. Siyempre, bilang inassign ka doon sa gawain na yon, alamin mo yung pangangailangan,
ano yung sitwasyon, ano yung problema ng iyong pinapastulan para maipanalangin. At minsan meron naman tayong kakayanan na ito'y matulungan. So minsan kasi ang pangangailangan minsan pinansyal doon sa pinapastulan mo. Siyempre, pag pinansyal na yan, hindi mo pwedeng sagot lang pagpe-pray po natin. Di ba? So, kasama rin yung bulsa ng mga pastol. Kaya pag alam mo yung needs, pangangailangan ng iyong pinapastulan, ikaw mismo, affected ka. No? Kaya minsan kahit wala ka, no? O konti na lang, dahil nakita mo yung pangangailangan ng iyong pinapastulan, hindi pwedeng hindi mo dudukutin yung konti na lang para ibigay doon sa pinapastulan mo, para matugunan yung pangangailangan. At minsan, syempre, hindi naman po ganun kadali. Tulad nga nitong lately lang po, na nagsemplang ako dahil papunta sa prayer meeting. Nung una, kasi 2 semplang po ako nitong mga nakaraang linggo. Parang nung una, sabi nung aking mga anak, saka nung aking sister wife, pahinga ka muna. Pero sabi ko, hindi, kaya ko naman. Kaya yun, tuloy pa rin, prayer meeting pa rin. Kaya lang, nadalawahan po ako Nung pangalawa, yun, nagpaalam na po muna ako na pahinga muna. So nakita ko po dito, naalala ko yung mami, Ligaya, na sobra yung pagmamahal niya sa mga tupa. Diba? Nung nabubuhay pa ang mami, kapag nag-outreach, merong wheelchair, merong oxygen sa sasakyan. Sabi nung mga anak, nung mga manggagawa, dyan na lang muna kayo sa kwarto, pahinga na lang po kayo. Pero anong sabi ng mami? Hindi. Doon ako lalakas. Yun ang aking kagalingan. Kahit mahina yung katawan, mag-outreach. Ganun niya kamahal yung tupa na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, yan, tayong lahat, hindi lang po sa mga manggagawa, pahalagahan po natin ang gawain ng ating Panginoon. Kasi hindi po atin to. Ito po ay pag-aari ng Panginoon. Kaya mahalin natin, pangalagaan natin yung gawain na inaatang itinalaga sa atin ng Panginoon. Romy. Ayan, imagine po naman, pag tinignan natin, katulad ni Pedro, tayo Simon dati, makasalanan, madaling bumigay, walang pinangungunahan ng Diyos. Tapos biglang nabago. Kung ikukwento natin ang mga dati nating buhay bago nagkaganito, na tumino, ay grabe. Pero wag na dahil mahabang masyado istorya. Kaya nga po, ngayong na-reconcile tayo kay Lord, inayos, na-restore, pinatawad, inayos ang ating buhay, nang maayos na, tsaka niya pinagkatiwala, pinadala tayo ang mga balubundukin sa mga bilangguan. Ako po, ang dami kong karanasan sa bilangguan. Ng mga unang panahon, na-assign ako sa City Jail, Manila City Jail. Na-assign ako sa Mulabi, sa Quezon City. Mga kabataang nakabilanggo. Na-assign ako sa Cabiab, Alungaw, bilangguan. No, napakaraming bindong pa sa Rojas City na bilangguan. Talagang pagpasok mo doon, kasama ka na ng mga bilanggo. Pero dahil pinadala ka, alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya saan man tayo paparoon, kasama natin ng Diyos. Yung kinukwento ni Minister Jeff, pagtaob. Galing pa ako sa morning devotion dito sa Manila, sa BF. Pauwi ako ng Kalo. Kasama ko ang aking anak, isang buo nito, at saka mga manggagawa, pauwi ng Kalo. Tumaob po ako doon bago dumating ng Kalo sa Asis. Ang aking pick-up ay ang gulong nasa ibabaw at ang bubong nasa ilalim, ang ulo namin nasa ilalim. Glory to God. Talagang iningatan kami ng Diyos. Ni galos, ni bukol, wala. Walang nasaktan. Kahit isa. Sasakyan ko lang. Walang nasaktan. Merong isang namatay. Makina. Naubusan ng kurudo. Kumita Pero ka pa. kami, Kumita ka pa.
Ano na? Kumita ka pa. Kumita pa ako dahil binayaran ako ng insurance. Kaya ang Diyos talaga, even curse God can turn it into blessing pag tayo nagsaserve sa Kanya. Kaya nothing you do in the Lord's service is ever useless. Kaya itong ating ginagawa, hindi naman tayo naghihintay ng reward, pero automatically na binibigay ng Diyos yun. Dahil nakikita ang ating puso. Ang Diyos sa ating paglilingkod, nakatingin sa ating puso, hindi sa ating ginagawa, hindi sa ating sinasabi. Minsan kasi pwedeng maganda ang sabihin ng bibig mo, iba naman ang ginagawa mo sa pribado. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan kung sino ka, yung ka na. No? Ayaw ni Lord ng hypocrites, mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Hindi natin kaya. Tingnan nyo, sabi ni Pedro, alam nyo naman po lahat, Lord eh. Kilala mo po ako, alam mo. Ayun na pala eh. Kaya nang makita ni Lord ang puso niya na bago, na change. O sige, anong ginawa? This commission given to Peter was evidence that Christ was reconciled to him. Ito'y na-reconcile si Peter. Kaya binigyan siya ng ini-entrust ang kanyang mga tupa. Pakanin mo aking tupa. Dahil napagkatiwalaan na, alagaan mo. No, ang aking batang tupa, yung mga sheep, yun ang mga kwan medyo matured na. Ididisiplin mo na yon ngayon. Aalalayan mo pa rin, babantayan mo pa rin. Hindi pag natapos ang pagpipreach, tapos na, no. Doon ka pa lamang magsisimula lalo ng mas matindi. Dahil kahit nasa bahay sa panalangin natin, lagi nating isasama sa panalangin. At pag may karamdaman, may problema, tatawagan natin ang dali-dali ngayong tawagan. At ang Diyos nag-reward. Tayo na may hindi himingi na reward sa ating mga ginagawa. Pero automatically, dahil God is good all the time, ang pagpapala dumarating. Hindi mo inaasahan. Talagang totoo po. Naranasan ko, na-experience ko. Ang aking mga anak, 13 days old, nagsimula na ako sa gawain. 3 years old si Michael, 13 days old si Mark. Nag-outreach na ako na wala pa silang 1 taon. Wala pa 1 taon si Mark. Kung saan ako napadala sa Cebu, sa Palawan, kung saan na pang lugar. Sa abroad, sa Athens, Greece, sa Asia, Malaysia, Singapore, Thailand, kami ni Minister Jeff magkasama sa Asia. At ang dami naming karanasan. Napakasarap maghayo na salita ng Diyos. At ang Diyos, hindi niya basta ipagkakatiwala sa atin dito. Kung hindi natin talaga siya mahal. Dahil, sabi nga, when He forgave Peter, He trusted him the most valuable treasure he had on earth. Ano yung the most valuable treasure he had on earth? Yung kanyang mga tupa. Kasi tinubos niya yan ng kanyang ng kanyang dugo, ng kanyang buhay. At ipagkatiwala sa atin, mga kapatid, mga nakikinig na mga ngaral ng salita ng Diyos, anumang community, anumang samahan, na tayo nangangaral at nagpe-prayer meeting, mga kapatid, maging totoo tayo sa pagmamahal. Totoo po, yung sabi ni Minister Jeff, hindi ipagpipray, nangangailangan ng gamot, sige, ipagpipray kita. Oo, tama, ipagpipray number 1. Pero kung meron ka, aabutan mo na, sabi nga, faith without action is dead. Aabutan mo na, totoo po yun. Ako po'y nagamit ng Diyos, glory to God, sa pagdidisciple na maraming worker. Bagamat wala akong maraming pera. Pero dahil sa ibinigay ko yung aking buhay sa Panginoon, iniwan ko rin ng magagandang mga trabaho, negosyo. Meron din po ako mga magagandang negosyo nung araw. Kanina ngayon napagkwento namin ni Sister Jam. Ako yung supplier ni Sister Linda Labilla ng mga beef, mga pork sa Channel 13, Broadcast City, sa Makati Stock, sa National Housing Authority. Napakaraming karne dinideliver ko weekly sa kanila. Pero lahat po yun iniwan ko. Nang sabihin sa akin, Lord, pakanin mo ang aking tupa. Kaya salamat sa Diyos sapagat natupad natin, gawin natin to ng buong pagmamahal, hindi bayaran, hindi dahil sa tinatanggap, may allowance ka. Eh ngayon nga po, ang sarap mag-outreach, may mga sasakyan na. Nung panahon ni Jesus, puro lakad.
Wala pang Jollibee. Naalala ko, nag-outreach kami noon sa Baguio, sa Pangasinan, sa Tarlac, sa Ilocos. Anong layo namin? Tatawag si Mami Ligaya. Nak, pag may Jollibee kayong nadaanan, kakain kayo dyan, ha? Bigay mo sa akin ng resibo. Nakakalakas. Kaming mga worker, kaya up to now, eto kami. Dahil sa nilagay sa aming puso, yung pagmamahal ng isang ina, ng isang leader, na katulad ng ginawa ni Jesus sa kanya, itinransfer sa amin, ngayon tinatransfer namin sa marami pang gustong maglingkod sa Diyos. Masarap pong maglingkod kay Lord. Yung pinakamataas na paglilingkod, paglingkuran natin ang ating Creator. Diba, Minister Jeff? Amen. Ikaw, ano naman naranasan mo sa paglilingkod mo sa Diyos? Maraming pagpapala. Kaya nga bigay sa akin ni Lord yung awiting wala nang buhay na gaganda pa kundi yung buhay na kasama natin si Lord. Magandang kantahin mo yan, ha? Yan. Yun nga, katulad po nung awiting yan, sabi po doon, wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa iyo. Maraming pagpapala, Pastor. Pero dahil wala na po tayong time, hindi na, kumbaga, kulang ang 1 oras, kalahating oras, para maibahagi mo yung mga pagpapala sa iyong paglilingkod kay Lord. Pero alam ko na yung ating mga kapatid na talagang dating makasalanan, nagsisi, nanumbalik, na-restore, no? Nagkaroon ng restoration dahil sa ating Panginoong Hesus. Ito na po ang bunga ngayon, mga kapatid. Tayo'y nag-aani sa mga pagpapala na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen? Amen. So yung mga nakikinig po, ina-encourage namin kayo, tayong lahat ay pinatawad na ng Diyos sa ating kasalanan. Magbalik loob tayo katulad ni Peter, Simon na naging Peter, magbalik loob tayo at marami tayong biyaya, pagpapalang matatanggap. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Mahal na mahal tayo. God bless you all. Minister Jeff, para sa ating pangwakas sa panalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa napakagandang gabi na binigay mo sa amin. Alam po namin, Lord, na lahat ng aming mga narinig na mga salita mo'y magiging pagpapala sa aming lahat. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig sa gabing ito at abutin niyo po ng iyong mapagpalang kamay. Your blessing, your prosperity, your favor be upon us all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po, mga kapatid. Thank you, Lord.